salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. But before anything, good morning to our provincial administrator, Mayor Vic, sa ating Vice Governor Mark Laviste, and of course to you, Ronin. My God, you have all our prayers and support. Okay, so we will all pray that Ronin will win itong tinatawag natin the Amazing Cooking Kids. Okay, sa mga ginagalang po natin mga bukal, magandang umaga po. Si Colonel Asho ay full-fledged na atin na PNP Provincial Director. Palakpakan naman po natin. Colonel Rompillo, magandang umaga po. Mga department heads, assistant department heads, to all our guests, sa lahat po ng minamahal ko empleyado, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Okay. Pero meron din po tayo mga bisita nandito ngayon. Palakpakan po natin dahil meron tayong magandang balita para po sa ating health program. Andito po ang ating Assistant Regional Director of Department of Health, Dr. Corazon Flores, with Ms. Rachel Carion and Ms. Tess Asiento. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Meron din po tayong mga kapitan na kasama po dito at galing pa sa napakalayong bayan. Palakpakan po natin. Nandito si Kapitan Antonio Liwanag, Barangay Sukol. Mga kapitan, nasan kayo? Magandang umaga, kapitan. Galing pa po sa Balayan. Kapitan Rolando Kausapin, Barangay Duhatan. At Kapitan Leonilio Torreliza of Barangay Navotas. Magandang umaga, mga kapitan. Magandang umaga po. Thank you. Andito rin po si Consular Dennis David and Company of Barangay 8, Nasugbu, Batangas. Magandang umaga. Malalayo, anong oras kayo umalis doon? Alas 5. Sus, Ginoo. Alas 5 ng umaga. Thank you very much po. At kasama rin po natin ng ating ang mga bisita natin ng GMA7. Good morning po sa inyo. Thank you. At we have also, let's acknowledge, of course, the presence of the producer of Amazing Cooking Kids. Jocelyn Arino is here from GMA7. Good morning! Mananalo si Ronin, no? Diba? May meeting pa naman ako sa GMA. Okay. Kasama rin po natin si Kapitan Jose William Isagay Company, ang new commander po ng ating Coast Guard Batangas City Station. Palakpakan po natin. Thank you, sir. Thank you and good morning. At andito rin po si Kapitan Raimundo Rodriguez and Council from Barangay Malibu, Tuwi. Good morning. Magandang umaga po. Good morning to each and everyone. Okay, it's Monday again. And initially, ay napag-usapan na rin po ni Mayor Vic, o Mayor Vic may mention already the pagsubok na dinaranas ngayon ng ating lalawigan na nag-umpisa to sa fish kill. Pagkatapos ay dinaanan tayo ng bagyo. But I am very optimistic. Ito'y, sabi nga, pagka may mga ganitong pagsubok o tinatawag na problema, yan ay dinadaanan. Kaya daanan lang natin, huwag natin istampayan. Okay ba? Daanan lang natin yan and then at the same time, gumawa ng tulong-tulong na solusyon para ito ay marisolbahan. Regarding fish kill, I could feel na at this point in time, in a way, ay naging parang wake-up call din ito, Mayor Vic. Our program is since 2008. Marami tayong nakalaban po dyan, as I've said. But the thing, if I may be honest, ako nagpapakatotoo lang, ngayon nagkaroon tayo ng isang malaking dilema, lahat naman ay gusto magpabida. Samantalang ever since humingi kami ng tulong para dito sa programang ito, kasi hindi po pwedeng tayo provincial government lang ang gagalaw dito. In fact, sa budget po natin taon-taon ay naglalagay po kami ng budget for this. You know, sometimes they thought humihingi kami ng tulong lagi sa national because it is also the responsibility of taking care our lake. If I may be honest, I'm just being honest, Mayor Vic, kasi ako'y medyo passion ko to eh. Kasi ang dami nating na-encounter dito.
nagiging kontrabida tayo, maraming pakiusap, maraming dumarating dito to the point, you know, magpapakatotoo lang, itong may mga fish owners dyan ay gusto pa maglagay, wag lang sila matanggal. Ngunit sa mga bumubuo ng task force, isang pinapakiusap ko, walang tatanggap because we will stand firm. At pag yan ay tinanggapan ng mga gusto nilang ibigay na lagay para ma-maintain ang kanilang mga fish cages dyan, ay wala na tayong pwedeng ipaglaban. But now na ito po'y nangyari, hala, kanya-kanya namang papel. At it's only now na nare-realize nila na nangyari itong dilemang ito, na lahat ngayon ay willing ng tumulong. See, kung hindi pa ito nangyari, hindi natin masusunod yung mga dapat sundin sa batas, and at the same time, yung kooperasyon at partisipasyon na hinihingi natin sa kanila, ay ngayon lang kanya-kanya ng share na gustong gawin. But I guess it's a good sign. But the thing is, I'd like to commend the task force at ang bumubuo po ng task force. Kasama na rin po natin dyan yung ating mga regional director who's been giving their support and cooperation, the PNP of course, yung mga concerned departments natin. I'd like to commend them kasi alam niyo po, pag nagdi-dismantle ng mga fish cages, hindi ito madali, hindi naman to si Ka Luis Awitan. Hindi naman po ito pagpunta doon ay tatanggalin na lang. Ito'y mga nakabaon ho. At paano yung mga tao na tinatawag nating volunteers, hindi naman sila basta-basta pupunta dyan. Papakainin mo rin yan, tama ba? Hindi biro ang trabaho ang ginagawa nila. And sometimes, pag pumupunta pa sila sa ibang lugar, may mga resistance pa. So, nandoon ang PNP to protect the program. And I guess the most important thing is, yung usapan namin ni Mayor Vic, the political will. Mayor Vic made mention, being the head of the task force, kasama rin natin ang PIPOS, na magkakaroon tayo ng dismantling supposedly nung bago nagkaroon ng fish care. But dumating po ang liga ng mga municipal mayors sa akin at nakiusap na kung maaari, kasama po ibang mayors, na mabigyan po sila ng extension ng 60 to 90 days. At ang aming memorandum of understanding naman ay nakikiusap, pakasabi tayo naman hindi mapagbigay. Pero nakapaloob po sa memorandum of understanding na kung umayag man na meron kaming black and white, umayag man tayo na may extension kasi ang hiling po nila, milyon-milyon daw po ang kanilang puhunan. Kaya kung maaari raw, hintayin lamang in 60 to 90 days na ma-harvest yung mga isda. At pag na-harvest yun, nakalagay sa memorandum of understanding na sila mismo ang magtatanggal ng kanilang structure. So yun ang nakalagay. So, 1 week to go, Mayor Vic. 1 week to go ay pinasabihan na po namin sila na magde-deadline na para po dito sa pagde-dismantle at tanggalin na lahat ng fish cages na nakadepende po dun sa aming memorandum of understanding. And I felt bad because, correct me if I'm wrong, nung 1 week to go na lang, I said, Jay, parang gusto pang humirit uli for another extension. Pero, I remember I was talking to you, Mayor Vic, I said, not anymore. Kung ano yung pinag-usapan, yun na yun. So, pagdating ng deadline, kailangan yung mismo may mga may-ari ng fish cages, yun mismo magtatanggal ng kanilang structure ng fish cages. But unfortunately, inabot tayo ng fish kill. And it's true na for so many years, if I'm not mistaken, for 3 years ay wala pong fish kill ang lawa ng Taal. Pero kung nakikita nyo yung mga news na lumalabas, kanya-kanyang interpretasyon. But iisa lang po talaga ang aking interpretasyon dahil nakatutok po tayo sa lawa ng Taal. Inabuso po talaga ang lawa ng Taal. So again, this is an eye-opener for all of us. We could see now that everybody seems to be giving their cooperation and participation in regulating Taal now, which is good news for us. But I hope everybody will give their sincere support and cooperation to really take good care of our Taal Lake. Kasi kahit anong sabihin nyo, nadinig ko na naman kanina, ang Taal Lake o ang lawa ng Taal, ang puso ng lalawigan ng Batangas. Kaming mga gobernador o ibang opisyales mapapalitan,
Pero ang lawa ng Taal will stay dahil ang lawa ng Taal ay para sa mga Batanggenyo at sa lalawigan ng Batangas. So please, take good care of our Taal Lake. Okay? And also, kay Ronin, good luck sa'yo, ha? Unfortunately, hindi tayo text, pero alam ko, we will pray for you, you will make good. Cook well, ha? O di ka pa marunong ka magluto, ako hindi eh. Kalit-liit mo, marunong ka na, ako hindi marunong magluto. Pag nagbasag ako ng itlog, kasama yung shell eh. Good luck, Ronin. We will support you all the way and we will pray for you. Palakpakan naman natin si Ronin. And, ano ba? Also, kung nanonood po kayo ng Pilipinas Got Talent kagabi, nanood ba kayo? Natanggal yung ating Batanggenyo. Pero at least they have proven their talent, di ba? Pumasok pa rin sila sa top 3, yung mga tiga Rosario. Tama. So, but again, marami pa rin Batanggenyo talagang artistic. So, basta't merong lalabang Batanggenyo, kailangan ay nakasuporta tayong lahat. Okay. But before anything, I'd like to thank each and every one of you. Last Monday, I introduced to you my family. Umuwi na po sila kagabi. Maganda lang po. Masaya ma'am ko. There was even a point, Alzheimer si Mama, nakilala po niya mga kapatid ko. But again, ang point ko lang po, gusto ko lang i-share sa inyo, I've been serving our people for so many years, but when it's for family, it's time for the family. I hope people will understand I need to have time with my family because they are my family. So they all left already, and I'm back to work, back to reality. But again, thank you for accepting the last week. Okay? So maraming salamat po. Good morning.